Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-uusapan po natin dito yung nakarang video natin, di ba? Kapapasok pa lang po ng 2024 nagkaroon na po ng road rage. Ngayon, panibagong road rage na po ang nangyari dito po sa bandang Taguig or sa Taguig mismo. Ngayon, bakit ba dumadami ngayon ang road rage? Siguro dahil sa pinagdadaanan nating mga Pilipino dahil nga sa tumataas na mga presyo ng mga bilihin. At the same time, may mga siguro ibang factor pa. May mga siguro problema sa pamilya or kung ano-ano pa mga dumarating na hamon sa buhay ng mga Pilipino. So, bago natin simulan yung topic na to, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, pakipindot na rin po yung like. Wala naman pong bayad yun. So, umpisa na po natin. Panibagong road rage na naman po ang nangyari ngayong pagpasok po ng 2024. So, panoorin po natin ang balitang ito. Pinagsusuntok at binuhusan ng tubig. Yan ang sinabi ng isang taxi driver sa kamay ng mga nakaalitan ng motorista. Ang pinagugatan ng away, git-gitan sa daan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Su. So, biruin mo nagkagit-gitan lang sa kalsada, uminit na kagad ang mga ulo ng mga to. Hindi natin alam kung talagang basta gitgitan lang o baka meron naman iba pang nangyari bago pa umabot sa ganung punto na nagkasakitan sila. So panoorin natin, tuloy lang natin 'tong balitang to. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang taxi na nakahinto sa harap ng isang establishmento sa Taguig kahapon. Nilapitan ng ilang individual ang driver na nasa loob ng taxi. May kasama pa silang gwardya, isang babae. Binuhusan ng tubig ng driver. Lalabas sana ng taxi ang driver, pero sinuntok siya ng lalaking kasama. So yun, kung makikita niyo sa video ng nakuwang CCTV, kumbaga, mali na ngayon nangyari dun sa nagkaroon ng gitgitan. Nagkaroon pa ng insidente na isa pang mali. So, di ba? Hindi na nga may tutuwid ng mali yung isa pang mali. Tulad nun, kung hindi binuhusan nung babae, yung itong taxi driver, hindi sana lalabas ng sasakyan yung taxi driver. So, siyempre, siguro, dahil nga babae yung kanyang nakaalitan at binuhusan siya ng tubig, siyempre, kahit paano, yung, di ba, yung temper mo, medyo, yung ego mo, medyo, matatapakan. Di ba? Dahil, siyempre, binastos ka, pambabastos yung nangyari sa'yo. Siyempre, doon yung tendency na talaga iinit yung ulo mo na medyo, sabihin natin, nagdilim yung paningin. So, ang tendency, lumabas ngayon siya ng sasakyan niya. Siyempre, yung instinct naman ng asawa, yung lalaki, mananakit yung taxi driver, kaya inupakan niya kagad. So, instinct naman talaga yun, na iisipin mo, ipagtatanggal mo talaga yung asawa mo, lalo na nakita mong akma or biglang bumaba ng sasakyan yung kanyang nakaalitan, talagang kahit sino siguro ganun na mangyayari ang magiging reaction niya. Pero yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, yung mali, dinagdag mo pa ng mali, ang equal nun, mali pa rin. Diba? Kung dito, pinairal nila rito yung lamig ng ulo, tulad niyan. Sinabi nga, diba, na kinat siya. So, kung di ka naman nasagi, wala naman nangyaring sagian, so much better siguro kung ginawa na lang, tumabi na lang muna siya, then huminga siya ng malalim, 3 beses, 3 times siyang huminga ng malalim para medyo gumaan yung pakiramdam niya, and then ipagpasa Diyos na lang niya na ipagpasalamat niya sa Diyos na walang nangyaring di maganda sa kanya, ipagpasa Diyos na lang niya yung kung sino man yun ang git-git sa kanya, na sana wala siyang maaksidente. Di dapat naiwasan yung road rage na ganito. Nga, dahil nga siguro dahil sa init ng ulo, hindi na nakakapag-isip. Kaya nga, di ba yung quote nila na sinasabi when emotion is high, the intelligence is low. So, totoo talaga yung nangyayari yun. So, dahil nga tumaas na yung kanyang emosyon, hindi niya na naisip na mali na pala yung kanyang magiging action kapag dumating na sa ganung punto. Yun nga, yung binuhusan niya ng tubig yung taxi driver. Siyempre, yung taxi driver, mait na rin, bigla lang siguro tumaas din yung temper niya dahil binuhusan siya ng tubig, dahil pakaramdam niya, nabastos siya.
So, yun yung naging tendency niya, nalabas siya ng sasakyan para confrontahin siguro. Pero siyempre, dahil nandun yung asawang lalaki, ang instinct naman niya, dahil lalabas ng sasakyan yung nakaalitan ng asawa niya, inupakan niya dahil ang feeling niya, kailangan niya ipagtanggol yung asawa niya, inupakan niya kagad. So, mali na naman. So, ang ending, ito nangyari. Tama ng babae. Dito na inawat ng mga security guard ang lalaki. Nagtamo ng black eye ang 53 taong gulang na taxi driver na si Celso de los Santos. Kwento ng biktima, hindi raw niya sinasadyang makat ang sasakyan ng suspect bago mapadaan sa isang mall. Pagtigil niya, bigla na lang daw siyang nilapitan ng suspect at asawa nito. Akala niya po, nakinat ko siya, sinalbay ko siya. Sinundan niya po pala ako. Maya-maya po, nakakita ko na lumikita sa kanyang Fortuner. Tapos, binaba niya yung bintana niya, tapos kinumpronta niya ako. Akalain ko po na tapos na yung usapan. Ito pong asawa niyang babae. Akala ko tapos na. Binuhusan po ako ng mineral water na malakas sa mukha. Na ito naman pong lalaki, lumingon na akala niya, papatulan ko yung asawa niya. Inupakan agad ako sa mukha. Ayon sa Taguig City, So, yun nga, di ba? Tulad yun. Akala niya tapos na dahil nga, parang nasingitan nga, hindi naman, sabi nga ng taxi driver, ewan natin kung totoo kasi sabi niya, kwento niya yun. So, version niya, kinat niya, hindi naman niya intensyon para manalbahe daw. So, parang hindi naman niya sinasadya. Siguro, siyempre, kumukuha to ng pasahero Alam niyo, ganyan talaga yung problema sa mga, hindi sa kinakampihan natin, wala tayong kinakampihan pares na side. Pero, ito, experience kasi, yung mga taxi talaga, bigla-bigla na lang yung kumakabig pa kanan. Kasi nga kumukuha ng pasahero. Lalo na kung nasa ang lane sila is nasa left side sila. Siyempre, yung pasahero nasa right side. Kapag may nakita silang pumara or naghahanap ng sasakyan, nakikita nila, bigla lang kakatyan. Hindi na minsan tumitingin sa side mirror. So, ganyan ang tendency nangyayari. So, siguro bilang may nakita siyang pasahero, bigla siyang kumat, hindi niya napansin yung Fortuner. So, ang iniisip ngayon itong nasa Fortuner, yun nga, nakat sila. So, parang dahil siguro Fortuner ang sasakyan tapos taxi. So, ibig sabihin, mapera to dahil hindi naman, alam naman natin kung magkano presyo ng mga Fortuner, mga ano yan SUV na 7-seater. So, hindi yan mumurahing sasakyan. So, siyempre, dahil siguro may pera, parang sila, nabastos dahil nga kinat sila ng taxi. So, ayun, tendency, ito nangyari. Di napunta sila sa presinto. PNP, isang immigration officer ang nanakit sa taxi driver. At yun ang masakit. Immigration officer pa, so under siya ng Bureau of Immigration, yun ang nanakit. Pero kung isipin nyo, di ba, immigration officer, hindi ba sila yung mga nasasangkot dun sa mga na-offload nating mga kababayan na gustong mag-travel abroad dahil nga sinasabi nila nagpa-power trip daw itong mga to. Baka naman siguro, hindi naman natin sigurado, pero baka nadala niya sa labas yung pagiging power tripping. So dito, dahil nga pag-power trip sila sa opisina nila, so feeling nila pag nasa kalsada na sila, ganun pa rin yung nabibitbit nila yung galawan nila. So dito dahil nga feeling nila na pag lumalabas ng bansa yung mga Pilipino, kaya nilang kumbaga sila yung tinitingala, sila yung ginagalang. Pagdating sa kalsada hindi sila nakatanggap ng ganung pagtrato, naramdaman nila na bastos sila. So uminit kagad ang ulo. Ayan, binuhusan ng tubig yung taxi driver. At ang ending, nakulong ngayon tong immigration officer. Pero, napansin ko lang, immigration officer, sabi nila, hindi naman daw ganun kalaki ang sinasahod ng isang immigration officer. Pero kung isipin nyo, naka-Fortuner siya. So, ewan ko lang, nagiging malikot lang yung isip natin na paano sila naka-avail ng isang Fortuner kung ang trabaho isang immigration officer na sinasabi nila, mababa lang ang sinasahod ng mga immigration officer. Kaya yung iba nga daw, di ba, nasasangkot nga yung ibang immigration officer dun sa, kung naaalala ko, yung pastillas scheme daw, na nagpapapasok ng mga Chinese national dito sa bansa natin, inaabutan, nagpapadulas ng pera sa mga immigration officer. So,
wala akong ibang ibig sabihin. Kumbaga naano ko lang, naisip ko lang na parang paano nakakapag-avail yung mga ganyang klaseng sinasabi lang, mababa lang daw sa ng immigration officer, pero naka-Fortuner. Siguro yung asawa, baka naman maganda rin naman yung trabaho ng asawa niya, kaya nakakapag-avail. So, anong lang, naisip ko lang naman yun. Wala naman akong ibang ibig sabihin doon, na kinaklaro ko lang, wala akong inaakusahan, sinasabi ko lang, medyo maganda yung sasakyan niya. So, ito, ngayon, ano ba yung pinaka-consequence pag ganyan na nangyari? Siyempre, sana iniisip nila na once nasangkot sila sa ganyan, paano yung pamilya nila kung worst come to worst, may mangyaring hindi maganda. Halimbawa, may baril yung kailan nakaalitan at bigla siyang binaril. Both side to, both side, parehas na, halimbawa, either sa dalawa yung may baril. So, sino ba magsasuffer dyan? Di ba? Yung family nila, especially yung mga anak. Tulad niyan. Halimbawa, nagkaroon ng barilan at may kinuha ni Lord. So, paano na yung mga anak nila, kung lalo na kung bata pa? Di ba? O ngayon, ito naman, dahil nga sa... So, tuloy muna natin itong balitan to, ano nangyari. Parang makukonsider mong road rage related din kasi nagsimula ito dahil sa accordingly gipitan sa kalye. Hindi na nagbigayan. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang 42 taong gulang na suspect. Nasa kustodiya siya ng Taguig Police. So, ayan, ang nangyari, inaresto. So, nasa kulungan. So, magpipiyansa to. So, ito yung yung magiging consequence nga ng di ba? Sinasabi nga nila na tapang now, iyak later, sorry later. So, di ba? Parang kung iisipin nyo, halimbawa, tulad niya, nakulong siya. So, paano na yung mga anak niya? Hindi ba niya naisip na yung mga anak niya yung mas apektado dyan? Lalo na siya yung nakulong. Siyempre, andyan yung mabubuli, sasabihin, yung tatay niya matapang, sobrang tapang niya, kaya nakulong yan, dahil napak yan. So, mabigat yun sa mga bata. Doon sa asawa, medyo kakayanin pa dahil may edad na rin, baka nasa hustong gulang na, kaya nang tanggapin yung mga batikos, yung mga pambabas. Pero yung mga bata kasi, yun yung mas maapektuhan. Kaya nga, as much possible, kung ganyan namang, wala namang nasaktan doon pa lang sa umpisa, tumabay ka na lang muna, huminga ka ng malalim, ipagpasa Diyos mo na lang, magpasalamat ka na walang nangyaring di maganda sa'yo. Pagpasa Diyos mo na lang na sana yung kung sino may nakaalitan mo or nakagawa sa'yo ng hindi maganda, ipasa Diyos mo na lang sana wala siyang masaktang iba o hindi siya masangkot sa anong aksidente. Kaya nga, di ba, lagi nating tatandaan, sinasabi nga nila lagi na when emotion is high, the intelligence is low. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po.